Sobrang takot na mga kababayan. Itong si Franz Castro dahil sinasabi ho nito na sana daw ay hindi manalo si Vice President Inday Sara Duterte dito sa impeachment complaint na inihain ho laban sa kanya. At grabe ng kanilang pangamba na alam naman ho natin na itong grupo ni Franz Castro, itong Makabayan Black mga kababayan, ito yung dahilan kung bakit may mga kabataan na pumupunta sa kabundukan. Kaya't gusto ho nila mga kababayan ay hindi manalo si Vice President Inday Sara Duterte nang sa ganun ay magtuloy-tuloy ho ang kanilang operasyon, kung baga yung ginagawa ho nila doon sa kabundukan mga kababayan. Kaya't gusto nila na hindi manalo si Vice President Inday Sara Duterte, pero nagkakamali ho sila. Mananalo at mananalo pa rin si Vice President Inday Sara Duterte. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Tony Antipolda Manunog. Isinare niya ang pahayag ni Franz Castro. Basahin ko. Franz Castro, sana hindi manalo si Sara Duterte. So sabi ni Tony Antipolda, ano? Huwag kang mag-alala, Franz Castro. Suportado ng taong bayan si VP Sara Duterte. Tama. Talagang mananalo siya. Yari sila mga kababayan. Oh. So ano yung word nga sana? Ang pagkaintindi ko noon is may takot siya. Pag manalo si VP Sara, anong mangyayari sa kanila? Di mauubos yung kanilang mga grupo dun sa kabundukan. Ito na yung oras para sumigaw ng corn beef, corn beef, corn beef. Grupo nila na mga makakaliwa. O, tingnan natin ang nag-react. 1,300 ang nag-react. 7,500 ang tumatawa, 168 ang galit. 534 lang ang nag-like o naniniwala sa kanya. So, pumanda na kayo. Okay, basa tayo sa mga ilang comments. Ronald Ocampo, sana if you say that it means you were afraid of getting burned by the fire you were playing with. Don't play with fire if you're not prepared to get burned. Yan na nga, no? Huwag kang makikipaglaro sa apoy kung hindi mo naman kaya itong tiisin. Ganyan yung mangyayari mga kababayan. Kaya't kawawa ho sila. Lalong-lalo na itong mga Makabayan Black kapag nakasurvive si Vice President Inday Sara Duterte. Bad ka ma'am, sabi ni Marlene. Ronnie Valmoria, dili na matabang. Hindi na daw mapigilan. Ang mga Duterte, bisan unsaon ninyo, ampo og hangyop sa mga tao, Duterte pa rin kami. Yes. Mano Diaw, di lang yan iiyak. Di lang yan ang iyak mo pag si Sara na ang uupo. Yes. Ako, excited na ako na mag 2028 na sana ngayon at butuhan na. Kasi, pagdating dito sa makakaliwa, nako. Siguro, 6 years na presidency ni VP Sara. Sa wakas, matapos na, matuldukan na itong insurgency problem sa ating bansa. So, yan nga ang gusto mangyari ni VP Sara. Katulad ng ginawa ho ni VP Sara dyan sa lugar niya sa Davao City, yan din ang gagawin sa buong Pilipinas. Kaya naman, takot na takot itong Makabayan Black kasi nga mawawalan sila ng grupo doon sa kabundukan. Lalong-lalo na si VP Sara talagang tinatarget itong recruitment dyan sa mga school. Pasalamat tayo kay Tatay Digong dahil nung kapanahunan niya, talagang very effective yung NTF-ELCAC na kanilang sinimulan. At salamat naman sa administrasyong ito, itinutuloy nila kailang problema. Hindi matuldukan kasi ending local armed communist conflict. Habang mayroong korupsyon,
tuloy pa rin ang hinaing ng taong bayan dahil sa korupsyon. Mm. Nung tinyente pa kami, tinuruan kami, ano ang causes of insurgency? Tawag PDII. Poverty, disease, injustice, and ignorance. Yon ang turo sa amin. May corruption, there is poverty. Okay. So, sa ngayon, hindi matuldukan because of massive corruption. Kaya pala nagagalit itong mga kabataang ito. So ito yung nagiging dahilan. Kaya't naman, alam naman ho natin, may mga bagong solution dyan na ilalatag yung ating pinakamamahal na susunod na presidente, Inday Sara Duterte. At yan ang ayaw mangyari nito mga kabayan Black. Nung nag-mayor si Inday Sara sa Davao, medyo malakas-lakas pa ang insurgency. Kaya nga, nasaksihan niya ang pagkamatay ng 2 tao. Una, yung fish vendor. Na-caught siya in crossfire doon sa mga rebuilding umatake sa kumpanya ng saging. So, kawawa yung fish vendor at doon nasaksihan ni VP Sara. Nadala niya sa ospital, kailang namatay sa ospital at si VP Sara, yung kwento niya is hindi niya makalimutan na siya pa ang nag-announce ng death ng fish vendor sa misis. Yun yung mga karanasan ni VP Sara. Yung isang first lieutenant na namatay sa encuentro din sa Davao City. Sinabihan siya ng nanay ng lieutenant ng army, Inday Sara. Meron pa bang susunod na tinyente na mamamatay sa labanang ito? Kaya yun yung ang naka-motivate kay Mayor Sara noon na tapusin na ang insurgency problem sa Davao. Yan nga ang sinasabi ho natin mga kababayan. Dahil dito sa insurgency ay marami ho tayo mga kababayan naaapektuhan, lalong-lalo yan na yung mga namumuhay ng tahimik sa kanilang mga lugar, o katulad ng binabanggit ni General Macanas, itong isang vendor na nasawi. Kasama na ho itong isang lieutenant na nasawi rin mga kababayan. So, ang mangyayari, baka katulad ng Davao City, ganun ho ang mangyayari sa ating bansang Pilipinas. Lalong-lalo na dyan sa may bahagi ng Negros, dito sa may bahagi ng Visayas, meron din dito sa bahagi ng Masbate, mga kababayan, kung saan may mga grupo pa rin dyan ng mga NFA. At kung magkataon ay mapupulbos ho sila, mauubos ang kanilang grupo, wala na, sila commander, wala na ho silang mga chicks. Wala nang panibagong member sila commander, wala na silang mapagtitripan, wala na silang maaabuso itong si commander ng NFA. Ang kanyang approach maganda, holistic approach. Hindi masyado yung military solution, kundi dinala niya ang government services sa Paquibato District. At ilang taon lang, wala na. Insurgency free na ang Davao City. Ayan. Kaya pag nag-presidente itong mayor, VP Sara natin ngayon, iniwala ko in 6 years time, matutuldukan na ang problema ng local communist armed conflict. At ito, sina Franz Castro, mga makabayan Black, Manuel, Brosas, so ngayon Tinio, Rini. Magiging goodbye na yan mga kababayan. Goodbye na ho yan sila kasi nga wala nang suporta. Tinuldo ka na ni BP Sara. Kaya ayaw ho nila na manalo si Vice President Sara Duterte. Ilago, ay nako, pumanda na kayo. May kalalagyan kayo. Okay? So, simula itong insurgency problem,
Tanda ko pa eh. December 26, 1968. Tagal na. Organized ni Jose Maria Sison ang Communist Party of the Philippines, December 28, 1968. After that, March 29, 1969, inorganize niya ang New People's Army. And then sometime 1972, inorganize niya ang National Democratic Front. And then up to now, nandyan pa rin sila. So, 1968, ngayon is 2026. How many years na? 58? 58 years? Grabe, oh. Grabe, 58 years, mga kababayan. Ganyan nila ginagawa, no? Tama ba? 58 or 56 years? Kasi 19 basta, yun na yun mga kababayan. Ilang dekada na ho nila pinapahirapan itong ating mga kababayan Pilipino. Ilang dekada na nila yung kanilang mga sinasabi ho nila na kanilang ginagawang pakikibaka na ang katotohanan mga kababayan is pansarili lamang ho nila. Ang kanilang layunin hindi yung para sa sabi nila pagkakapantay-pantay at walang pang-aabuso, samantala sila ho yun ang aabuso dito sa ating mga kababayan Pilipino na mga ordinaryong namumuhay dyan sa malapit sa mga kabundukan, gusto ng katahimikan pero ginugulo nitong grupo ng mga NFA. Oh, manalangin kayo ng todo. Franz Castro at mga kasama nyo. Manalangin na kayo kung kanino kayo manalangin na sana hindi mananalo si VP Sara. But Manalangin ho sila kay Saint Kian. Saint Kian, foil for me. at now, impeachment na lang ang hinihintay na matuldukan. O sige, i-impeach siya ng Kamara sa Lunes, aakyat sa Senado, yon, tutuldukan sa Senado dahil ang mathematics sa Senado is pabor na pabor kay VP Sara dahil siyam lang ang kailangan niyang senador na boboto sa acquittal niya at sobra siyam ang siguradong papabor kay VP Sara. So goodbye, Franz Castro. Goodbye, Franz Castro, no? Ayan na nga mga kababayan, yan ang naging komento opinion ni General Macanas patungkol ho dito sa naging komento ni Franz Castro na sana nga ay hindi ho manalo si Vice President dito sa kinakaharap niyang impeachment complaint dahil kung magkataon talagang mapupulbos itong kanilang mga kasamahan dyan sa mga kabundukan. So merong dito sa bahagi nga ng Mindanao, Iloilo, Negros, Masbate, Leyte, sa pang mga lugar. Sa part din ng Mindanao, meron din yan. Pero unti-unti ho silang nauubos. Pero ngayon, parang medyo mabagal ho yung pagkaubos nila. Pero kapag naging presidente si Sara Duterte, ito ho masasabi natin mga kababayan. The time is near, mga kababayan. Malapit na ang oras at malapit na ang pagwawakas nitong ginagawa ng mga grupo na nanggugulo sa ating sa kababayang Pilipino. Kaya't ang mas magandang gawin ho ng ating mga kababayan, may mga kaibigan, kamag-anak-anak ho kayo, kausapin nyo ng maigi, sumuko na sa gobyerno, balik gobyerno na. Huwag na kayo magpapalinlang dito sa mga mapanlinglang mga front organization. At alam naman ng sambayan ng Pilipino na bawal ho sila makinood ng mga social media, tumingin sa social media, magbasa kung ano yung balita ng gobyerno, bawal ho sila. Kasi nga, kung magkataon na magbasa sila ng ilang article patungkol sa government, kung ano nangyayari sa gobyerno,
anong plano ni Vice President Inday Sara Duterte at anong plano ng Armed Forces of the Philippines para sumuko itong mga NFA na ito. So, baka magbago ang isip nito mga grupo pero hindi ho sila pinapayagan ng kanilang mga commander. Lalong-lalo na yung mga bagong salta lamang at nahihirapan ho sila at pinapamukha nito mga commander na sinasabi ho nila na kapag bumaba ka, mamamatay ka, papatayin ka ng mga kasundaluhan. Pero ang katotohanan mga kababayan, nililin lang sila ng kanilang mga commander. And sana nga talaga ay mabigyan din mga kababayan ng mga gadgets itong mga miyembro ng NFA dyan sa mga kabundukan. So NFA yan. Para nang sa ganun, mga kabayan, ay malaman ho nila kung ano ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas, kung ano yung proyekto ng gobyerno para sa kanila, para sa pabagong buhay, hindi na kailangan humawak ng armas at makipaglaban sa gobyerno dahil ang ginagawa naman ng kanilang grupo ay hindi sa kapayapaan kundi sa kaguluhan. So, I hope na manalo talaga, no? And we still believe mananalo talaga si Vice President at magiging kawawa itong mga grupo ni Franz Castro dahil yari talaga sila. O ano sa tingin niyo mga kababayan? Ano sa tingin niyo? Anong maikokomento niyo dito sa naging pahayag ni Castro na hindi manalo si BP Sara? Sa tingin nyo, alam ko, meron tayong viewers dyan na sasabihin, dapat hindi manalo si BP Sara. Dahil siya ay ganito, magna. Tingnan nyo naman itong ginawa ng gobyerno ni Bongbong Marcos, itong sinusuportahan nyo. Yung bilyones na mga proyekto ayaw imbestigahan, ayaw tutukan, kasi kapag tinutukan ay maituturo ang gate ng Malacanang. At sino ba ang nasa gate ng Malacanang? Alam nyo na yon mga kababayan. So, kung si BP Sara, akusahan nyo na wala namang kayong sapat na ebidensya, kundi ang mga ebidensyang pinipresent nyo is pawang script, pawang kasinungalingan, mga gawa-gawang kwento na mga ebidensya. Ito ang kay Marcos Jr., may mga ebidensya pero ayaw nilang imbestigahan. Di ba? Matitindi ho ang mga nasa pwesto ng gobyerno ngayon, lalong-lalo na dyan sa House of the Crocodiles. Mga kababayan, sama-sama ho tayo. Susuportahan natin si Vice President Inday Sara Duterte bukas na mismo dyan sa House of the Representatives, South Gate, dyan sa may SB Park, Quezon City, mga kababayan. So magkita-kita ho tayo dyan.